Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi dito is, Bongbong Marcos, hair. Dito na, yung testing sa buhok na. Supreme Court directs the Office of the Executive Secretary Ralph Recto to comment on the petition filed concerning BBM's health within non-extendable period of 10 days. Isinare dito yung parang press briefer from the office of the spokesperson ng Supreme Court dated April 22. Yan, the Supreme Court en banc during its session today, April 22, acted on ito yung mga petitioner, Pantaleon Alvarez, Virgilio R. Garcia, Juan Ronya, and Raimundo Junio versus Ferdinand Marcos and Ralph Recto. To submit himself. Malilit. Ikuan ko Pantaleon Alvarez et al. Filed a petition for a writ of mandamus directing President Ferdinand R. Marcos Jr. to submit himself to physical and mental examination including hair, yung testing sa buhok. The petition also seeks to direct the President to disclose and publish the medical report indicating the results of the examination, including medical and clinical confirmation of his physical and medical fitness to discharge the powers and duties of the President. Yan. So, galing sa opisina ng spokesperson ng ano. So, last week lang yan na i-file ito yung grupo ng United People's Initiative, grupo ni General Romeo B. Puques. So, to me, this is a very good development dahil ang Supreme Court is umaksyon kaagad. Maaasahan talaga ang ating Korte Suprema dahil sa mabilis niyang aksyon sa mga ano. Katatapos lang kahapon yung oral arguments ng mga unprogrammed allocation sa ating budget. Ito na naman, another action nila na okay, comment kayo. So, ganyan yan, proseso yan. Pag may reklamo, ang inireklamo, mag-comment. Then, after that is, I don't know kung mayroon bang oral arguments ito. Sana nga, maganda kung may oral arguments para mapanood ng mamamayang Pilipino yung balitaktakan ng ano. So, ano ang chances nito na papaboran ng Supreme Court ang petisyon? Well, I am not a lawyer, kaya lang may basihan. May basihan ang mga petitioners na magsampa dahil nakakalito na Ano ba talaga ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? Marami ang nagdududa sa totoong kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Kaya ang tanging solusyon dito para maalis ang pagdududa ay yan, disclosure, transparency sa ano. Maalala ko, sa US, sino ba yung presidente? President Ronald Reagan.
nag-undergo siya ng, I think, 2 oras na sa hospital. I don't know kung ano yung sakit. Basta siya procedure or whatsoever. Ang ginawa ng US President, kahit 2 oras lang, i-transfer niya ang seat of power sa kanyang Vice President. Kasi baka kung anong mangyari sa kanya doon sa operasyon, at least, na-transfer niya na yung seat of power. Ang Vice President niya noon is George Bush Sr. Yan, malala ko pa. And then another instance, ang presidente is si George Bush Jr. Ganon din. Mga ilang oras lang na medical procedure. In-announce nila, tapos na-transfer ang seat of power sa Vice President Dick Cheney. So kung sa US, very transparent sila sa kalusugan ng kanilang Pangulo, bakit sa atin, masyadong secretive? Well, malala ko kahit si Tatay Digong noon marami ring nagdududa sa kalagayan ng ating Tatay Digong dahil nga may edad na So may nagsampa rin ng petition na para ma-disclose ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. So ang alam ko, malala ko yung decision is hindi pinayagan ng korte. Dahil daw, palaging nagpapakita si Tatay Digong. Malala natin, di ba, panahon ng pandemic, halos everyday, napapanood natin si Tatay Digong sa kanyang cabinet meeting na live stream. Yun yung malala ko na rason ng Supreme Court na hindi niya pinayagan yung petition. Dahil palaging nakikita si Tatay Digong. So dito ngayon, I don't know, bahala ng Korte Suprema, basta at least meron ng petition at inaksyonan na sana once and for all matuldukan ng issue na ito para malaman natin ang tunay na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mong natagat ng gero. O karon humanagid sa pag-atop o maayo na gid ka humanagid sa so humanagid Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulang wa gyud mi nakapalit og yero kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay
Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga mong balay. Oo. So pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa ni lisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kaayo. kaayo.